only the devil can possess the body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person. The Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess people. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Niño, ng Birheng Maria. Kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, diablo yon. Nanlilin lang. Kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Ang magbibigay po ng panayam natin sa gabing ito ay hindi naman na bago po sa inyo. Long time ago ay naging parochial vicar nyo rin po siya dito sa inyong parokya. Hindi ko na po patatagalin pa. Alam ko pong excited na kayong sa topic natin sa gabing ito, no? Ang magbibigay po ng panayam sa gabing ito ay ang aking parish priest sa aking home parish sa St. John Mary Vianney. At siya rin po ang chief exorcist ng ating Diocese of Antipolo. Palakpakan po natin, Reverend Father Jeffrey Quintela. Gandang gabi po sa lahat. Blood test. Blood test. Okay. Sino po sa inyo nahirapan pumunta ngayon dito? Taas ang kamay. Yung nahirapan. Nagkaroon ng problema, aberya. Sino po? Nahilo, namatay. Wala naman. Very good. Ngayon lang po, naka-receive ako ng text message. Sabi po, hindi na po kami makakapunta sa Cainta. At sabi niya, ang lakas po na ulan, kala namin sa Antipolo gagawin. Yeah. Niligaw na sila. Okay? Pero para hindi tayo maligaw, let us first pray our protection prayers in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for gathering us this evening. We thank you for the ministry of exorcism and spiritual liberation that you have given your church. We ask Jesus to cover us with his precious blood, and for Mary, the Our Lady of Light, to cover us with her mantle of love and protection, so that all of us will be totally safe, even our loved ones and our possessions. We ask Saint Joseph to protect us, Saint Joseph, the terror of demons, to be with us, and may the archangels Michael, Gabriel, and Raphael defend us always from the evil one. May Saint Vincent de Paul, whose memorial we celebrate today, and tomorrow, as we celebrate the feast and memorial of Saint Lorenzo Ruiz de Manila, may he also protect and intercede for us and our loved ones and our possessions. Let us pray a prayer to our guardian angels. Angel of God, my guardian dear,
to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Saint Vincent de Paul, pray for us. Our Lady of Light, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa inyo lahat. Bagamat Sabado po bukas, ay susubukan natin na makover po ang pwede nating matalakay sa gabing ito. Okay? Kahit na po may mga iba na wala naman trabaho bukas, hindi ko po masyadong pahabain ito. No? Kasi mag-i-Starbucks pa kami ni Father Manjo ngayong gabi. Okay? Kasama sila. Manlilibre yan eh. Di ba? Okay. Ang nakita nyo pong karatula para po kayo imbitahan dito ay exorcism. Tama po ba? Sa totoo lang po, front lang po iyon. Para lang umaten kayo. Pero sa totoo lang, hindi po yon ang aking tatalakayin. Front lang yon about exorcism. Kasi ang tao, mas nasasabik sa mga bagay na ganito. Okay? Halimbawa, nilagay doon, ang topic natin ngayon, kademonyohan. Di ba masaatin kayo? Di ba? Pero sa totoo lamang po, ang binibigay kong lecture is about the power and the love of God for all of us. Which is more or rather greater than any evil in the world. Amen? Amen. Kaya po, ang tunay na title po talaga nito ay spiritual warfare. Okay? Kaya po, tingnan natin ito, Yan. At ano po ang spiritual warfare? Walang dating pag-English, no? Okay? It's a lifetime battle against the evil one. Tatandaan niyo po yan. Na lahat tayo, meron tayong laban o meron tayong pakikipagtunggali sa mundong ito. Okay? Kapag inaantok po yung katabi ninyo, sign yan na pinatutulog siya ng dyablo. Yeah, totoo yun. Kasi ayaw ng dyablo na makinig kayo sa akin. Tandaan nyo. Lalo na yung mga albularyo dito, umanda kayo. Patutulugin talaga kayo. Yung mga naniniwala sa tawas at lahat pa. Gagawin ang lahat ng kalaban para hindi kayo makapakinig. Nang sa gayon, hindi nyo malaman kung ano ang katotohanan. Kaya lumaban ho kayo, ha? Lalaban ba? Oy, makipagsuntukan kayo. Sige. Okay. So let's continue. Tonight, I don't know if this will be short, but I want us to answer 5 important questions for tonight. Alam ko po, marami na nakarinig nito. Pero since ako po inimbitahan dito, ibibigay ko po yung basic ulit. At sa mga nakarinig na, pasensya po, no? Pwede na kayo umalis ngayon. Okay? Pero maganda rin mag-review tayo. Nang sa gayon, malaman natin talaga ang katotohanan. Ang una, who or what is the enemy? Ano o sino ang kalaban? Warfare Pangalawa, what are the enemy's attack strategies? No? Pangatlo, how did the enemy sneak into the camp? Paano nakapasok na? Buhay at bahay. Pangapat, sino ang kakampi natin? At panglima, paano magwawagi? Para sa akin, ito po ang pinakamahalaga. Kasi pumunta na rin lang kayo dito, di dapat matuto na kayo lumaban at manalo. Amen? Sino gustong manalo? O di punta kayo sa Iglesia ni Cristo. Manalo pala gusto niyo eh. Magwagi. Ayan, okay. So, simulan po natin. Sino o ano ang kalaban? Pag sinabi pong warfare, may laban. Pakikipaglaban. And, the devil is known, or the enemy is known by many names. Sabihin nyo nga. Next. Next. Ulit. Pronunciation. Demon. O sabihin nyo, demon and devil. Baliktad. Hindi po demon and devil, ha? Devil and demon. Next.
Okay. So, yan po yung mga ginagamit na terms, ha? Kaya kung ano man ang gamitin ko dyan sa apat na yan, alam nyo kung ano ang tinutukoy ko. Okay? So, pero meron pang isang katawagan sa kanila. At ito yung, nakikita ba nung nasa likod, yung mga slides? Tabingiro sa iba yun. Anyway, pakisabi nga po. Okay, fallen angels. Ibig sabihin, sa katuruan ng simbahan, sila po na mga kalaban natin ay dating mga anghel. Tandaan niyo yan, ha? Dating mga anghel. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Amen? Naniniwala kayo lahat ng nilikha ng Diyos mabuti? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. O, sa maniwala kahit sa hindi, mabuti po yan. Dati. Ngayon, di na. Okay? Fallen angels. Ibig sabihin, mga anghel na nahulog mula sa langit. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong, hulog ka ng langit, sabihin nyo, linawin mo, dahil isa lang ang hulog ng langit, demonyo yon. Okay? Next. Marami yung nagsasabi sa mundo, marahil hanggang ngayon, na ang mga kalaban ay guni-guni lamang. Hindi totoo. Okay? Kumbaga, obsolete na. Dati lang yan. Sabihin natin sa probinsya lang yan. Eto, syudad, hindi na po yan uso rito. Kapag ganun ho ang sinasabi ng tao, ako bilang paring Katoliko, exorcist pa, naaawa po ako sa kanila. Bakit? Sapagkat pinasasaya nila ang diablo. Ha? Pinasasaya? Yes. You make the devil happy when you express your unbelief in them. Na ikaw na Katoliko ay hindi ka naniniwala sa diablo. Okay? So yun ang isa nilang kaligayahan. Pero bakit hindi ka maniniwala? Si Jesus mismo, sineryoso ang diablo sa Biblia. Sino naman tayo para hindi maniwala sa mga pinaniwalaan ni Jesus? Di ba? Tayo yung mga nilikha lamang. Hindi tayo Diyos. Pero si Jesus na perpekto, naniwala sa diablo at sineryoso niya ang demonyo. So what right do we have to say that the devil does not exist? Mali po yung kaisipan na yun, ha? Na hindi umiiral ang diablo. Sabi ni John Paul II, and I want you to look at this, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Oh, di ba? Kaya pasintabi sa mga hindi naniniwala, ha? Baka hindi ka Katoliko. If you believe in God, if you believe in the gospel, then you have to believe in the enemy of God. Amen? Sabi nga ni Father Amorth, the chief exorcist before of the Archdiocese of Rome, ito po yung binabanggit ko kanina. To succeed in making people believe that he doesn't exist, that is the triumph of the devil. That is the purpose of the devil. To succeed in making people or us believe that he doesn't exist. Now, do you believe now? Wala pa rin? Ulitin ko? Ulit? Father Manjo, pakilala mo uli ako. Naniniwala ba kayo? Sabihin nyo na malakas to. Basahin nyo. Ready, go! Yan, very good. Tingnan nyo katabi nyo. Yan. Hindi yan. Okay.
What is the purpose of the fallen angels? Purpose. Meron silang pakay. Tandaan niyo yan, ha? Hindi po sila nandito lang dahil lang sa wala. May pakay sila. Una, to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Masaklap yan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit maraming tao ang ayaw na sa Diyos, ayaw sa simbahan, atheist, ayaw maniwala sa Diyos, tumalikod na sa Diyos, at talagang gusto na sa kalaban. Nagtagumpay na ho ang dyablo sa mga taong ito. Kasi yun ang purpose nila eh. Pero ito mas masaklap na kanilang goal. Are you ready for this? Ready? Okay. In the end, to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Yan lang. Wala nang iba. Tandaan ninyo, ang mga demonyo, alam na nila kung saan sila pupunta. Sa impyerno. Pero hanggat wala pa doon sa final judgment, kakalad ka rin nila ang kaluluwa natin para mapunta rin ang impyerno. Kita nyo kung gaano katuso. Do you want to go to hell? Who wants to go to heaven? Raise your hand. Oh, not all. Church worker kayo, hindi kayo nagtataas ng kamay? Manjo, tandaan mo nga yung mga hindi magtataas ng kamay. Who wants to go to heaven? Please, raise your hand if you want. If not, don't. Oh, binaba nga. So you want to go to heaven? Today? May nagno? Ulitin ko. Do you want to go to heaven? Now? Iba-iba sagot ah. Bigyan ko yun ng tip. Later daw. Mga oras oh. Bigyan ko kayo ng tip ha. Sa tuwing tatanungin kayo kung gusto nyo mapunta ng langit. Yes. Pag sinabing now, say yes. I tell you, say yes. Okay? Pero bahala ang Diyos sa pagpapasya. Kasi mahalo kayo naniniwala sa mga pamahiin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kalokohan nyo, sira talaga ulo natin, ano? Okay? Tsaka isa pa ho, ako ha, honestly, kung ako tatanungin, gusto mo mapuntang langit? Yes. Now? Yes. You cannot compare life in heaven to life here. No, never. No. Kung sasabihin mo, Father, may inaalagaan pa ako. Tanong ko sa'yo, sino mas magaling mag-alaga? Diyos o ikaw? O di mamatay na yung iba? But you see the point? Did you get my point? Because this is our final goal, to get to heaven. And while we are here on earth, there is always a possibility that we will be tempted and we will go to hell. Do you get that? Kaya ako, kung sure sa langit, kahit ngayon, walang problema sa akin. Wala naman akong anak at asawa eh. Diba? Nandun na naman ang nanay at tatay ko. Pinaniniwalaan ko. Okay? Kung may parish man ako, bahala si Bishop doon. No? Saka ako, naniniwala ho ako, mas magaling mag-alaga ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, 12 years old ako. Umalis na ako sa bahay. Pero mula noon sinabi ko, Lord, total kinuha mo ko para magpare, ikaw mag-alaga sa nanay at tatay ko. Tumupad naman ang Diyos sa usapan. Baka kung nasa bahay ako, maagang namatay si mama at papa dahil sa konsumisyon. Pero dahil mas magaling mag-alaga ang Diyos. No? Kaya ho kayo ngayon na nakikinig sa akin ngayon dito, remember this. You're doing something for the Lord. Now, you're doing something for the Lord. Don't worry. He will take care of the people at home.
Kaya huwag nyo silang isipin ngayon. Dito lang ang isip. Huwag mong i-check kung natanggal na ba yung mga sinampay. Uulan eh. Bahala si Lord sa bahay. Amen? Tsaka maniwala kayo sa hindi. Yung mga tao sa bahay, mas gustong wala kayo dun. Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po mabilisan lang. Para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tingnan nyo lang. Belial is another. Mammon. Baka tinapay iniisip nyo, ha? Beelzebul is another. Leviathan. Lucifer, and Satan. Ito po yung mga big time, ha? Yung iba, maliliit lang yun. Yung pong unang 5, Belial, Beelzebul, Mammon, Leviathan, Asmodeus, mga pusher lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. Okay? So, yan po yung mga common names. Pero marami pa pong pangalan, ha? Marami pa. Sa totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan, eh. Okay? Inaantok na kayo? Kalabitin nyo katabi nyo, ha? Sabihin nyo, hoy, demonyo ka. Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to? Sabihin nyo. Sino dito ang Michael? Mikael. Michelle. Yan. Miguel. Yan. Diyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel. Bishop natin. Okay? Manjo, di kilala mo si Pope Michael, di ba? Alumnus ng Ikwas yun. And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko, meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Di ba? Ano pa alam nyo? Sigaw nyo. Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel? Shalchel? Uriel? Okay. Kala nyo, very good kayo? Well, kalimutan nyo na yung 4 pa. Inuulit ko, kalimutan nyo na yung 4 pa. Sapagkat hindi ho pinapayagan ng simbahang katolika yung 4 pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So, iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba? Barakiel, Jojel, Nathaniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurin ka, ano mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap. May dokumento po ang simbahan tungkol dyan. Okay? So, no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? Ito, maganda to. Okay? Sabi po sa first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo. Tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palagi ko, fear nyo rin yun, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan lilipat sa inyo. Kasi meron ka na. Ayan, no? May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat.
Kaya Sister Cecil, huwag ka mainggit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka mag-alala. Mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mainggit sa iba. Meron ka din. Okay? O sabihin mo ngayon, ay salamat, meron ako. Okay? So, ano yung attack strategy ng Diablo? First, the ordinary demonic activity. Ordinary. And I say it again, ordinary. Ito yung madalas na nangyayari. The bread and butter of the devil. Dito siya mas ginaganahan. Dito siya nagtatagumpay sa nag-iisang paraan na ito. At ano yon? Wala iba kundi temptation. Okay? Yun lang. Tukso. Kaya nga, di ba sabi, ay rami ng winasak na tahanan. Ano kasunod? Matang pinaluhan, kay rami ng pusong sinugatan. Tuloy nyo! Galing ah. Ang problema, hindi sinabi ni Eva yon. Yung otokso, layuan mo ako. Si Eva Eugenio ang nagsabi. No? Pero tindi ng tukso, no? Bakit kaya mas maraming nahuhulog dyan? Bakit kaya ito ang bread and butter ng Diablo? Alam nyo kung bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat ang tukso ay laging papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Maganda, masarap, madali. Pag di yan maganda, hindi yan masarap, hindi yan madali, hindi yan tukso. Gets nyo? Kaya sa totoo lang, hindi ho nakakatakot ang demonyo. Hindi. Ang tukso, hindi yan masaklap, hindi yan pangit, hindi yan mahirap. Ito'y laging patungo sa maganda, masarap, madali. Okay? Meron ba sa inyo nagsabi, alam mo, natutokso akong magsimba. Ano? Natutokso magsimba? Natutokso ako magbigay ng abuloy. Hindi tukso yun, mahirap yun eh. Natukso ka bang pumunta rito? Hindi ah. Kasi mahirap to. Sarap kayong humilata na lang. Friday evening, manood na lang ng Netflix, o yung iba Viva Max. Di ba, Calvin? Nasaan na yun? Di ba? Umulan pa. Ka pupunta rito. Mas masarap na nasa bahay. Gets mo? Maganda, masarap, madali. Natatandaan niyo yung 7 diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila 7, sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechist, do you know the 7 deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain. Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na. Mga Sharon kayo. Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. Gluttony yan. Alam nyo ngayon, matindi ang panawagan sa gluttony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo yung mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata? Yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang,
may delivery ng darating. That is gluttony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran nyo yun eh. Diba? Sabihin mo sa anak mo, anak, pinagpawisan ko yan. Sasabihin ng anak mo, ew, may pawis. Hindi. Gluttony yun. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papaday kay Beelzebul. Magpapasko na naman. May mga potluck tayo sa mga ministries natin. Ano? Party. Tama? Yung iba dyan, gluttons talaga. Bakit? Magdadala ng 2 tilapia, mag-uuwi ng 3 bangus. Get the point? Gluttony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan niyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab. May Panda Express. Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na darating. Dati, kailangan mo pang mag-agaw buhay, makatikim lang ng Royal. Diba? Ganun tayo nun. Nabutan niyo yun, yung Royco. Naku, inabutan ko yan. Kailangan mo pang magkumpulsyon, makatikim ka lang ng Royal. Tsaka ng Skyflakes na isasawsaw mo. May sakit ako ibili ng Royal yan. Ako din may sakit na. Oh? Diba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next. Belial. Katamaran. Ha? Alam niyo po yung sloth. Ganito po yan. Huwag mo sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Ulitin ko. Huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban dun sa dapat mong gawin sa oras na yon. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Oo, mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba, minsan? Busy-busy kayong kapapanood ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanonood. Pero tingnan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you're not being lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? Papalit ka na lang sa serve mo. Sabihin mo, may sakit ka. Alam ko yan. No? Sabihin mo, may family reunion tayo. Ikaw naman, magte-text ka, palitan mo naman ako, sister, ang taas ng lagnat ko. Che. Okay? You get the point? Tukso na magkaroon ng katamaran. Next. Asmodeus, last. Kahalayan. Okay? Dati nasa ako sa Antipolo Cathedral. May nagpa-bless. Sabi sa akin, Father, papabless po kami. Ano yung papabless nyo? Motel po. Ha? Motel? Binabless ba motel? Binabless ang motel? Anong prayer doon? Lord, sana dumami po ang customer nito. Ganon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun eh. Pinuntahan ko na lang pero nagwisik-wisik lang ako. Buti nagsara. Sarado na. Binibigyan pa akong discount.
Eh sabi ko naman, bibigay ko na lang ho kay Father Rock. Rock, kung nanonood ka. Okay. Pero ito po ang madalas na panunukso sa lust. Si Asmodeus. Biblical po yan, si Asmodeus. Check na po. Ang antidote po niyan si Saint Raphael. Okay? Next. Envy. Leviathan. Inggit. At naniniwala po kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang inggit. Naniniwala kayo? O, tama. Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiinggit din kayo. Mga haliparot kayo. Siya na naman ang pinansin ni Father. Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta? Mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. Okay. Biro lang. Inggit. Alam niyo po, yung mga naiinggit, tandaan niyo po ito yung mga naiinggit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Kaya siya naiinggit sa iba. Pansinin niyo. Look into yourselves. If you are envious of others, then maybe you lack gratitude. No? You lack gratitude in God. Baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo. Kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba. Bakit siya meron? Ako wala. Nako, isipin mo, meron ka rin na wala siya. Huwag ka mainggit. We are all equally blessed here. Amen? Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ikaw'y nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin, ang mahalaga naman sa akin kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize you are always loved. Eh ano kung hindi ka mahal ng tao? Eh ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ikaw'y mapagpasalamat at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, inggit lang yan. Kaya huwag ka maninira na ibang tao, halatang-halatang inggitera ka. Okay? Huwag ka maiinggit. Kasi pagkatapos noon, paninirang puri na. Yan ang pinagmumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mammon. Greed. Anong kaibahan nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo. At kahit sa ating mga sarili, kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay? Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun. Sapagkat kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagmamay-ari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan niyo yun. That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pupusta ako, ganun pa rin. Ano yon? Na kapag nagsisimba kayo ng daily, alam, Father, may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan.
May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary nun. Mamaya-maya, lalapit yun sa sacristy. Papa bless. Pero alam nyo po, kadalasan, kung titinan, papansinin nyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa ventilador. Di ba? Yung nahahanginan. Pag linggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto. Nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta, 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100. Sabihin mo, dito ka sa hangin. But that's beside the point. Greed is mammon. God is generosity. You get that? Pagbibigay. And you know, mammon doesn't want us to know this. Alin po, Father? That as long as you are connected to God, who is nothing but giving, you can always give, and you will never run out of things. Did you get that? Ewan ko lang kung nasubukan nyo na. Na kung alam mo, konektado ka sa Diyos na walang alam kundi magbigay lamang, kaya mo rin magbigay ng magbigay at mapapansin mo kahit kailan hindi ka mauubusan. That's the spiritual physics of life, of giving. Gusto yung try natin? Tama, nagyukuan. Baka kasi yung kolekta umikot eh, no? Subukan nyo minsan kapag Sunday, pag naghulog kayo sa kolekta, huwag kayong titingin sa wallet nyo. Bunot lang. Sa bahay na lang kayo umiyak. Naibigay ko yung 1,000. Okay lang yon. Total, lahat naman ng bagay mawawala eh, no? Isa lang naman ang mananatili sa huli. Ang Diyos lang eh, no? Si Jesus lang naman ang mahalaga eh. At anumang bagay na naipon mo, anumang bagay na nabili mo, di mo naman pwedeng ipagmalakihan sa harap ng Diyos eh. No? Magmamalaki ka sa Diyos na panghabang buhay, pinagmamalaki mo mga bagay na maglalaho, ay mag-isip-isip ka. Tanga ka. Kasi ano pa man ang naipon mo, nakamtan mo, dokumento, titulo, bank account mo, susi ng kotse, mawawala lahat yan. Sorry. Remember yesterday? 15 years, undoy. Sa isang iglap, nawala ang maraming bagay. Kasama na si Father Undoy. Kilala niyo yun? Diba? Nakita niyo? Kaya marami ka man damit na naipon, huwag mo ipagmamalaki. Sapagkat pag ikay binurol, isang terno lang kailangan mo. Get that? Sabi ko nga rin, kahit marami kang kotse, kapag ikay hinatid sa sementeryo, isang kotse lang din maghahatid sa'yo. Hindi pa iyo. Okay? At huwag mo ipagmalaki yung mga titulo mo ng lupa. Doon din tayo magsasama-sama sa sementeryo. Maliit na lupa lang ang kailangan natin. So what's the use of being greedy? Sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And how is that? Whatever you have, kung halimbawa hindi mo ka na kailangan, di bahagi mo. Na mahirap po sa atin eh. Hindi na naman natin kailangan. Hindi na natin isusuot. Ayaw mo pang ibigay sa iba. Gusto mo lang nakikita ron. Hindi naman sa'yo kasya na. Sister, maniwala ka sa akin. Pamigay mo na. Kahit anong Zumba mo, hindi ka napapayat. Paano? Pagka Zumba, bili ng Coke. Check your closets. I'm sure you have many clothings there that you do not need anymore.
but you still do not want to let go. If you want treasures in heaven, learn to give it to someone who is in need. At least may gumamit, di ba? Ewan ko, nagsisimula pa lang si Father Manjo sa pagiging pare. Ilang buwan pa lang. Ako, 23 years. Ang dami na akong parokyano nagbigay sa akin. Kahit dito noon, nagbibigay ng damit. Father, nagustuhan mo yung binigay ko? Ay, opo. Ba't di niyo po sinusuot? Ay, hindi kasya. Eh, nasaan po? Binigay ko po sa iba. Magtatampo. Ba't ko raw binigay sa iba? Di ba mas maganda may gumamit? Binili mo yun eh. Pera mo yun eh. Anong gagawin ko? Ipa-frame ko lang? Eh di binigay ko sa kasya. Kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagtatanong ng size. Magtanong kasi kayo. Dati small yan. Extra small pa. Okay? You get the point here? Okay. Continue. Dalawa na lang to. Lucifer. Pride. Kayabangan. Today is the feast of Saint Vincent de Paul. And one of his more famous quotations is this. Vincent de Paul said, "Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying." Oh, ang ganda nung sinabi niya, no? Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba. Pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling. Humility yon. Paano nangyari yon? O di ba mga kapatid, makaka-relate kayo, may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito yung sermon ko kanina umaga eh. Di ba? Ano-ano yon? Edad. Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible, pag tinanong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka namang 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo mo sabihin yung totoo? Why not tell them, I'm 85 and be proud of it? Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad, hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow, sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's humility. Ano pa ayaw niyo pag-usapan? Edad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success. Malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, successful anak ko, doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din anak ko. Lawyer siya sa United Nations. Oh. Yung isang nanay, sabi, di ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan tsaka sa public school, hindi naman malaki kita niya. Tanungin niyo kung sino pinaka-successful sa tatlo. Kung pera susukatin, at ang alam ng mundo, yung unang dalawa. Pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang perang natatanggap. Kasi yung success para sa atin, dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful, but to be faithful to God. Amen? Kaya ho kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak ninyo? Eh wala. Diba? Pag walang anak,
ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. Ayaw niya ring matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. Okay? Pero nakita niyo na po kung bakit humility is truth and pride is lying. Because the father of lies is Lucifer. Pride. And finally, okay pa ba kayo? Alas 8 pa lang. Okay na? Inaantok na? Tapusin ko na. Next time na lang. Tapusin ko. Ang buhay nyo. Okay. Konti na lang to. Kasi yung 4 and 5, mabilis lang naman eh. Anger, Satan. Mga laging galit. Di wala nang nalaman sa buhay kundi magalit. Yung hindi nakukumpleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na bumangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya'y nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa at ng kasambahay. At nung siya'y nagalit na, humigan at nakangiti, nagalit na ako. Alam niyo po, isa sa mga payo ko sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing, Father, paano ba ako matutulungan sarili ko? Kasi lagi ako nagagalit. Marami nang lumapit sa akin, baka si Father Manjo, bagong pare, fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve. Marami na siyang narinig na ganun. Magagalitin, nagalit po ako. Ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yon. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? Nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perpekto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perpekto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the 7 capital sins. Si Kristo ba nagalit? Yes or no? With conviction. Para yung galit niya may dahilan. Yung malakas ang sagot, laging galit yan. Si Kristo ba nagalit? So nagkasala siya. Kala ko ba nagalit? Huy. Galit talaga yon? Galit hindi. Hindi nyo na alam. Next year ko na sasabihin. Ulit. Is anger a sin? Huy. Yes or no? Siyempre, Catechism tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nagkakamali ang katisismo eh. Katisismo ng simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Catechism of the Catholic Church. So, konbinsido kayo na anger ay sin. Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? Paano may re-reconcile yun? Lagot ka. Alam mo Alam ko yung tinutukoy nyo. Pumunta siya sa templo. Di ba? Nakita niya may mga nagtitinda. Anong ginawa niya? Pinagtataob niya yung mesa. Gumawa pa na panghagupit, di ba? Meron siyang pinalo sa panghagupit niya. Meron wala? May nasaktan tao? May lumipad na ibon? Galit ba yon? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. Kung makukuha nyo ang isang Bible na lang translation dyan, Jesus became angry, bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the scriptures?
Sabi doon, zeal for your house consumes me. Zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo ay nag-uumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. Hindi po yun galit. Kaya ho kung kayo, mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao dahil mahal ninyo at kayo nagmamalasakit, huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang. Hahaba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan nyong maghiganti, manakit, pumatay, manira, yan, ikumpisal nyo. You get that? Anong tawag doon, Father? Well, take it from St. Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon sa kanyang definition, here is what he really meant. Thomas Aquinas. What happened during that cleansing of the temple is called passion to set things right. Sabihin nyo nga. Kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. Nagalit ako sa iyo, aking mister, sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganon yung kabila, ano? Pag gano'n, kasalanan na yon. Okay? But you have passion to set things right. No? Then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag-uudyok sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary, 4. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Diba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugtog. Gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon. Nalingat ka lang. Nawala na. Pero kung 500 yon, huwag mo isisi agad sa Diablo. Magnanakaw yon. Okay? Nag-guess niyo po? That's extraordinary demonic activity. Infestation. Sabihin nyo nga, ang inaatake ng Diablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng Diablo. That's why, kung meron kayo nararamdaman sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo naaaninag, infestation. May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa namatayan kayo, tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo, naamoy ko yung pabango ni Lolo. Amoy alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayo matakot kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayo matakot. Ano po yun, Father? Simple lang. Demonyo.
Kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sapagkat ang turo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretso na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio, o impyerno. Agad-agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan demonyo. Kinukuha ang anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalin lang. Kahit na itsura niya yon, sabihin mo, hindi, diablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi pa babayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kayo nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Dito nga lang ho sa Pilipinas yun di ba? Sa Amerika, pag mayroong paru-paro, wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan, huwag mo nga ano yan. Tama mga kasiraan ng ulo natin, ano? Kaya nga yung isang kwento no? Yung isang nagpa-bless ng bahay, tinawag niya si Father. Pagdating doon sa bahay, sabi ng may-ari, Father, si Lola nagpapakita sa taas. Okay. Sabi ni Father, pamilyar tong bahay mo. Sabi ng may-ari, opo, kayo po nag-bless nito 3 months ago. Ganun ba? So nagpapakita si Lola mo after 3 months nung binless natin. Opo. Tinanong ni Father yung may-ari, magkano ba yung stipend na binigay mo sa akin nun? Father, 300 po. Good for 3 months lang talaga yon. Bigyan mo ako ng 2-4. 2 taong hindi magpapakita ang lolo mo. But wait, there's more. May promo ako ngayon Bigyan mo ako ng 5,000, igagapos ko na ang lolo mo. Di totoo yun, ha? Pero pwede natin gawin yung Manjo. Sino gusto magpa-bless ng bahay? Punta niyo si Manjo, ha? Pag 300 lang binigay sa'yo, good for 3 months lang yon. Okay? Pero kung sino man na magpakita, hindi po yon mahal natin sa buhay. Diablo po yon. Infestation yon. Pangalawa, oppression. Sino po ang mga nakakaramdam nito? Actually, ito yung atake ng Diablo na inaatake yung panglabas na aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, meron kang karamdaman na walang makitaan ng doktor na dahilan, mga ganon. O kaya paggising mo, meron ka na mga kalmot, bukol, na hindi mo naman alam kung saan galing. O kaya yung negosyo mo, hindi lumalago. O dili kaya yung relationship mo sa iba, hindi nagtatagal. Oppression po ang tawag doon. Which may lead to depression. Okay? So yun po, oppression ang tawag doon. Na ikaw ay ginagambala ng Diablo sa panlabas na aspeto. Hindi pa malalim to. Saan ba galing yung kalmot mo? 3, madalas. Ayun, nakakakita ko nun. Hindi naman niya abot yung kalmot, pero meron. O paggising, may bukol. Baka nahulog ka. Okay? Mga ganong tipo. Oppression. Hindi ko masyadong palalalimin kasi napaka-rare din itong mga bagay nito. Obsession, mas malalim ng konti. Okay? Kung yung oppression, yung panlabas na aspeto, ito naman yung loob. Nandito rin yung nagkakaroon ka na ng depression nga, frustration, natutulala ka na, at ang pinakamatindi, may mga naririnig ka ng bulong sa sarili mo. Obsession yon. May nagkaroon ako ng gantong pasyente, Na-obsess kasi ang bulong niya naririnig, saksakin daw niya yung anak niya at gilitan ng leeg. Sabi ko, anong ginawa mo? Minsan parang gusto ko nang gawin buti na lang, nagpa-pray over. Okay? Obsession from within. But the worst that the devil can do to the person is possession. Okay? Napaka-rare. Very rare. Siguro 5%.
but it happens. At ito po ang gusto ko pong linawin sa inyo para po mas maintindihan ninyo kasi mas mahalaga to. Only the devil can possess the body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person. The Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess people. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Niño, ng Birheng Maria. Kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, diablo yon. Nanlilin lang. Kaya tinan ninyo, napaka-careful po ng simbahan, lalo na sa mga apparitions ng Birheng Maria. Kasi kailangan i-prove talaga na ito'y galing sa Diyos. Kaya sa dami po ng mga apparitions ni Mary na isinabmit sa Roma, iilan lang po ang talagang ina-approve. Baka hindi aabot sa mga daliri mo, sa kamay at paa. Hindi. Of course, Guadalupe, Fatima, Lourdes, mga ganyan, no? Yan, approved yan. Kasi matinding pag-aaral yan. Pero yung magpoposes sa tao, Santo Niño, hindi ho totoo yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang mga banal, ginagalang nila ang inyong kalayaan. They will not control you. Kaya yung mga sasabihin, ay doon, tuwing gantong araw ng buwan na ito, sinasaniban siya ni Jesus. Lumapit tayo at magpagaling. Hindi ho totoo yon. Huwag kayong pupunta ron. Alam ko, may mga nanonood ng ganyan. Corina Sanchez at Jessica Soho, no? Yung bigla magsasabi, ako ang Santo Niño. Pahingi ng kinde. Para medyo Bisaya yung candy niya, no? Sabi niya, bakit yung candy mo kinde? Ah, Santo Niño de Cebu. Okay? So malinaw po huwag maniniwala sa possession ng sino-sinong banal. Only the demon can possess. Amen? Okay. Ngayon, number 3. Ano sa ba? 8:17 lang. Grabe naman. Hindi ba natin pwede fast forward? Inom lang ako. Paano nakapasok? Ito, mahalaga po. Bakit ko ituturo ito? Nang sa gayon, hindi nyo na maulit kung ano yung mga nagawa ninyo, kaya kayo ay na-afflict ng kalaban. Sige na, kunin mo na yung baso. Ikaw naman Nagtatanong ka pa Iinom talaga ako maya-maya. Paano nakapasok? And I want you to carefully listen to this part. Yung 4 and 5, huwag kayong magkalala, mabilis na lang yon. Tuloy-tuloy lang tayo sa 4 and 5. Pero ito, concentrate tayo. Bakit? Sapagkat nais kong ituro sa inyo na Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Ulitin ko, Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Huwag kang aasa sa ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Okay. Paano nakapasok? Ang unang dahilan, kasi nga, inimbitahan mo. Ha? Father, inimbitahan? Opo, inimbitahan mo. Pero may natatandaan ka bang pagkakataon na sinulatan mo si Satanas at si Lucifer, invited ka ha? Please come to my home at this time. RSVP. Di ba wala? Bakit hindi wala kang naaalalang ganon? Sapagkat ang pagpasok ng kalaban, sikretohan lang. Hindi naman din magpapaalam sa iyo yan Depende na lang kung ikay magbubukas ng kahit maliit na puwang ng iyong pintuan. At kaya ko ibibigay ito para hindi kayo kailan may
magbubukas na ng maliit na pintuan. Are you ready? Bato-bato sa langit, tama ay buti nga sa inyo. Pinatatamaan ko talaga kayo at wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin. I would rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Okay? Wala akong pakialam kung pagkatapos ito, magkagalit na tayo. Bahala ka. Basta sasabihin ko lang dito, ayon sa simbahang Katolika. And formation to eh. Diba? Formation eh. You have to be formed, you have to be informed. So, we invited the enemy in. By way of what? First, because you have been consulting occult people. Sino yung mga yon? Marami sa inyo palagay ko, ang kumonsulta na sa albularyo, mangtatawas, manghuhula, feng shui master, mga ganyan. And this is no laughing matter. Sapagkat kapag kumonsulta ka na sa mga taong ito, open ka na sa affliction ng diablo. Father Manjo, hindi ka occult person. Pero siguro sasang-ayon ka sa akin na hindi masyadong marami ang ikinukumpisal na sila'y nagpatawas. Kasi hindi nila alam na ito'y mali. Kala nila okay lang. Ano madalas ang kinukumpisal? Ayan, nangupit, nangurot, nanadyak. Nagalit po ako. Pero yung nagpatawas, nagpaalbularyo, hindi nila ikukumpisal yan. Kasi ang bulong ng dyablo, okay lang yun. Kita nyo kung gaano katuso ang dyablo? Hindi nyo ikukumpisal yan. But do you know that is against the first commandment? Yung mga kabataan dito na babae ha, baka kayo magpahula. Occult person yon. Patawas. Wag na wag. Okay? Pangalawa, Father, hindi ako mahilig sa mga atawas, albularyo, manghuhula, at mga faith healer. Wala sa akin yan. Hindi ako apektado niyan. Okay. Tingnan natin itong pangalawa. By way of occult things. Ano to? Sapagkat marami tayong mga pampaswerte sa bahay. At nangingiti kayo. Sakit naman nun. Meron na, nangiti ka pa. Masama yun. Check nyo bahay nyo ha. At hindi ako nagbibiro. Ayoko ng maraming pasyente. At madalas, kaya pala may ganon, mahilig sa pampaswerte. Mahilig sa mga elepanting nakatingala. Mahilig sa mga palakang may kagat ng coin at mga pusang kumakaway. Yeah, totoo yun. Masakit yun sa Diyos. Masakit sa Diyos yun. Kasi, imbis na kapangyarihan niyang pagkatiwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo bagay na hindi maka-Diyos. Katoliko nga, meron siyang Sacred Heart. May Our Lady of Light pa siya sa bahay, pero meron din palang Buddha at Bagwa. Ano yung mga lucky charms mo na tinuturing? Masama yan. Yung mga energy stones. Ano ba yun? Himalayan salt. Wow. Try not to laugh at this, especially if you have this. Kabahan ka na. Sapagkat nagbukas ka na ng pinto sa kalaban. Tanggalin mo na, kapatid. Surrender mo sa akin, lalo ko mahal yan. Ako nang bahalang magbenta. Higit sa lahat, ikumpisal mo. Kasi kawalan ho ng tiwala ito sa Diyos eh. Insulto sa Diyos yun eh. Ano yung tuwan-tuwa ako pag may mga nagpapa-house blessing? Yeah. Kasi binigyan nila ng panahon ang house blessing. Pero kadalasan after house blessing, okay, papaagaw tayo. Swerte to.
Tapos magsasaboy ng ganon. Biglang sasabihin ng may-ari, teka lang, dapat papasok. Tinawag muna ang Diyos, tapos biglang meron namang ganyan. Pampaswerte daw. Pag ako nag-bless ng bahay niyo at nagsaboy ka ng pera, binuksan mo uli ang bahay mo sa Diablo. Wala na akong magagawa ron. Ikaw na ang bahala eh. Para baga sinasabi mo, Lord, alam ko makapangyarihan ka. Alam kong ikaw ang may likha ng lahat. Alam kong nidinig mo ang panalangin namin. Kaya alam, mabagal kang sumagot eh. Kaya pampaswerte mo na. Ay, kakahiya. Magpabagong taon na naman. Alam ko, marami kayong mailalagay na naman. 12 bilog. Pero galing sa misa yon, magsisimba yon. Pero pag uwi ng bahay, nakompleto mo 12 prutas na bilog. Ay, teka lang. Alam ko nasa isip nyo. Nababasa ko eh. Ano? Father, wala namang mawawala. Sira ulo ka uli. Bakit? May nawawala. At ang nawawala ay ang pinakamahalaga pa. Ano yon? Yung iyong buong-buong pagtitiwala sa Diyos lamang. Yon ang nawawala. Kaya mo sabihin wala namang mawawala. Bulong din sa'yo ng Diablo yon. Gawin mo na. Wala namang mawawala. Next. Occult places. Mga lugar kung saan naglaro ng Ouija board, Spirit of the Glass, abortion clinics, mga ganyan tipo. Yung mga kung saan nagpapat session ng mga addict, occult places yan. Places kung saan may binarel, may pinatay, may nirape. Yan. They become occult places. Why? Because the devil remains in that place after the sin was committed. Kaya ho ang ilang lugar, ine-exorcise, bine-bless. Kaya ingat ho sa pagbili ng bahay. Bakit kaya murang binenta? Magduda ka na. May nangyari doon. Ako ho, may nakaschedule ako, no? Meron akong pupuntahan. Mabigat-bigat. Meron nagpakamatay. Okay? Sabi ko, kapag inano ko na yung bahay, in-exercise ko, walang sasama sa akin. Ako lang at yung mga team sapagkat i-insensohan ko. Bakit, Father? Magpapakita nyo yung nagpakamatay? Hindi nga yun yun. The evil of the crime, the evil of the suicide is still there. Kaya yung mga tumira, nagkasakit yung iba, nawala yung trabaho, negosyo. Kasi nga, it's an occult place. Next, occult practices. Hindi ako magdadalawang isip na banggitin ito, kahit makasakit ako, pasintabi po sa mga architect at sa mga engineer, hindi ho tama yung ginagawa niyong pagpapadugo sa pundasyon ng bahay na gagawin o ng building. It's an occult practice. You open the door for the devil because you are offering blood from animals. And blood is like a pact. Kasunduan sa Diablo. Alam ko, sinasabi, kaya ho may dugo na binubuhos para wala nang maaksidente at wala nang ibang dugong dadanak kasi may dugo ng inalay. Diba? Ang tanong ko naman, kung Katoliko ka, meron naman po tayong groundbreaking rights. Tumawag ka ng pare para gawin yung groundbreaking rights. At kung dugo lang ang pag-uusapan, hindi pa ba sapat yung dugo ni Jesus na dumanak para sa mundo para tayo iligtas sa anumang kapahamakan? Kung nagdarasal ka,
kung uunahin mo ang Diyos, lalo tigit sa pagpapagawa mo ng structure na yan, paano ka naman maaksidente? Protektado ka ng Panginoon. Occult practices. Bahagi rin po ng occult practice yung mga pagpapasaboy at isa pa yung pagpapaputok kapag bagong taon. Yan. By the way, bakit daw nagpapaputok pa bagong taon? Para? Para palayasin ang? Yan ang alam nyo. Dati yung alam ko Pero nung naging exorcist ako, lalo na naging pare, is the other way around. In lighting firecrackers and having this occult practice, you attract more demons into your home and into your life. Kasi, naniwala ka na sa practice na yon. That becomes occult. Tsaka logic lang. Di ba sabi mo kaya ka nagpaputok para umalis sa masamang spirito? Nagpapaputok ka sa labas ng bahay. Saan pupunta? Di sa loob. Kaya sa December 31, sa loob ka ng bahay magpaputok. Pag kayo nasunugan, huwag nyo kong sisisihin, ha? Pero did you get the point? And finally, we invited the enemy in by way of occult beliefs. In short, at siguro mas makaka-relate kayo pag sinabi kong pamahiin. Ay, nako, kadaming ganyan sa Pinoy. Pustahan tayo, kapag nagbigay ako ng example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito. Lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Anong mga pamahiin? Dami. Ikot ang plato pag aalis siya. Tingnan nyo, tumawa pa nga kayo. Tanong, ano ba mas malakas? Espiritu Santo o inikot na plato? Ano po? Inikot na plato? Bakit may ikot yung plato? Di pagdasal mo, na wala mangyari. Diba? Ano naman kinalaman ng inikot na plato sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay na umalis? Sabihin mo kay Our Lady of Peace and Good Voyage, gabayan niyo siya nang siya'y makarating uli sa bahay ng masaya at mapayapa. Hindi yung plato. Walang gagawin yon. Okay? Ano pa? Huwag daw siyang pagliligpitan kaya siya hindi makapag-asawa. Tanggapin mo na. Pangit ka talaga. Joke. Joke lang. Okay? Hindi naman totoo yun Lalo pag may namatay, no? Sure ball to. Ang dami, meron tayong burulan dito. Nako, baka nga sa dinami-dami na rin ang pinuntahan ni Father Manjo na patay, wala pang naghatid sa kanya sa sasakyan. Diba? Kasi bawal daw maghatid. Bawal kumuha ng pagkain galing sa burol. Alam nyo, kaya lang po bawal magdala ng pagkain galing sa burol, marami pang dadating. Huwag kang kumuha dyan at mag-uwi. 5 araw pa ibuburol. Pero dami nating pamahiin. No? Halimbawa, nanggaling kayo doon, meron kayong binisita. Pustahan, dadaan muna kayo sa McDo. Bakit? Tama, alam nyo? Pagpag. Mga kapatid, superstitions, occult beliefs go against the first commandment. Well, hindi ko ma-check kung pagkatapos nito ay iiwasan nyo na mga pamahiin. Pero bahala po kayo. Pero sana ikumpisal nyo. Sapagkat hindi totoo mga pamahiin na yan. Kung talaga nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, wala ang mga pamahiin na yan. Yung mga feng shui, bawal ang CR
sa taulunan ng kama. Bawal ang magkatapat na pinto. Kalokohan. Ba't Father hindi ka naniniwala? Kasi sa Diyos lang ako naniniwala. At ang Diyos lagi nagbabantay sa atin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya nung na-assign po ako sa Nangka, Marikina, pinarenovate po yung kwarto ko. Lahat ng bawal sa feng shui, ginawa ko. Buhay pa ako. Yung CR ko nasa ulo na ng kama, may pintong magkatapat. Bawal daw yun sa feng shui eh. Wala akong pakialam. Sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay Diyos lamang. If you believe in God only, you will be protected. And you have to believe in the love of God and the power of God over the evil one. Kaya minsan para tayong siraulo eh, no? Bakit? Kapag naglilibing, bago ilagay yung ihugos yung bangkay, pinapalukso muna yung mga bata sa ibabaw. Iba sa ilalim pa eh. Sabi sa akin ng isang funeral coordinator, kasi sumunod ako hanggang sa sementeryo eh. Kaibigan ko kasi yung tatay ng kaibigan ko namatay. So pagdating po namin doon, I gave the last prayers. At bago po inilibing, bago ibinaba, tinanong ako nung coordinator, no? Bumulong pa eh, Father, puputuli na ba yung rosaryuhan? Sabi ko, bakit po? Kasi parang wala nang sumunod. Sabi ko, imposible naman walang sumunod dyan. May susunod talaga dyan. Anong gusto mo? Yung mga kamag-anak, 300 years old na? Hindi pa rin nasusundan? Kapuputol mo ng rosaryuhan? Sabi ko sa kanya, alam mo yung trabaho mo, okay sana, pero huwag ka maniwala ron. Sapagkat hindi totoo yun. Ewan ko kung natuto siya. Pero pamahiin yun eh. No? Well, it's up to you. Take it or leave it. But what I am saying is this. Kapag ginawa nyo ito, prone na kayo sa affliction ng diablo. And that's a good news for you. If you continue to do this. Take it or leave it. Ang mahalaga, pinaalam ko sa inyo ngayon. Okay? At pangalawa, huli, sa number 3, hindi mo man inimbitahan, pinadala naman sa'yo. At ang mga tinatablan ay yung dati ng open dahil siya'y nagpapasok sa diablo. Kita niyo yung connectedness? Dahil ikaw ay nag-imbita, naging bukas ka, anuman ngayon ang ipadala sa'yo, tatamaan ka. Now you are prone to any demon that will be sent to you. Paano yun? By way of what? Witchcraft. And there are people in this world, in this country, in this part of the Philippines, in our diocese, na may mga kakayahang mangkulam. Kumain na kayo? Anong kulam nyo? Ang ulam ba yun? So ingat po sa mga makakalaban ha. Baka may kakayahan sa witchcraft. Tapos hindi kayo protected. Tapos kamata ka. Dapat protected ha. Father, paano po ipoprotektahan sarili ko? Ay, madaling-madali lang. Naniwala kayo, madaling-madali lang. Naniniwala kayo, madali lang? Ha? Father, paano ko po protektahan sarili ko? Dalawa lang. Are you listening? Magsimba ka at mangumanyon at mangumpisal ka. Ay, ayoko na. Well, take it or leave it. Kaya ako bilang exorcist, nangungumpisal ako at least buwan-buwan. That's my protection. Nagmimisa naman ako araw-araw halos. Minsan nakakaligtaan ko eh. Lalo pag nasa bakasyon, di ko nadala yung maskit ko. Okay? But you have to be protected. Go to confession. Go to mass.
receive communion, say your daily prayers, protect yourselves. That's it. Simple lang, no? Simple nga ba? Next, curses. Hindi man tayo lahat marunong mangkulam, pero lahat kayo may kakayahang sumumpa ng kapwa. Tandaan niyo yan. You can curse anyone, but you should not do that because it's like sending the devil to the person. And once the person is not protected, they will be hit by the curse. But, listen carefully. If you curse someone and that someone is protected, your curse will go back to you. Either way, protected man siya o hindi, tatamaan ka rin. Doble nga lang pag protektado siya. Kaya yung mga simpleng sasabihin mo, mamatay ka na sana. That's a curse. Bawiin mo yon. Sa harap ng Adoration Chapel, pumunta ka ron. Sabi mo, Lord, binabawi ko na yung binitawan ko salita. In front of the Blessed Sacrament. Binabawi ko na po. Lalo't sigit, kung ang curse ay nangyari sa loob ng pamilya, mas mabilis, mas masama, at doble pa. Don't curse a family member. It is double, worse, faster. Kaya yung mga nanay, nagalit sa anak, isinumpa. Nako, matinding tama yon. Kapatid sa kapatid, matinding tama yon. At naniniwala ba kayo? Pare sa laiko, malupit din yon. Grabe. Pero may parusa po ang susumpa sa pari. Yeah, totoo yun. Kaya mahalin nyo si Ali at si Manjo. Bigyan nyo ng donation. Sapagkat pag kinurse mo ang isang pari, hindi mo ikatutuwa ito. Hindi ka magtatagumpay. Alam ko, masasama kami. Hindi rin tama ang pamumuhay namin. Bastos din kami. Masama rin kaming tao. Minsan wala rin kaming galang. Kami rin ay masungit. Pero nasa Biblia, Psalm 105:15. Ulitin ko. Psalm 105:15. Do not touch my anointed ones. To my prophets, do no harm. Hindi po ito pananakot, ha? Yan nakalagay sa Bible, eh. Okay? Kasi po yung pare, pinili yan kahit papaano. Kahit masama yan. Kahit masama kami. Evil eye. Do you know this? Sa madaling sabi, usog. Usog. Yung pag masakit pa yung silya, masikip yung upuan, usog. Para may ibang makaupo. Yung mga tinitingnan lang na gano'n, no? Sinasaktan lang tiyan, usog. Totoo yan. Totoo yan. It's a form of a curse. But in the form of a para bagang evil spirit being sent to the person. Evil eye. Balis. Diba? And finally, spells. Mga bulong. Sikat to sa Quiapo. Gayuma. Alam niyo yung gayuma? Masakit to sa tuhod. Rayuma ba yun? Mali. Okay, gayuma. Okay? So ito po yung mga pamamaraan kung paano ang diablo pinadadala. So para hindi ka tamaan nito, be protected. Sinabi ko na naman kung ano yung protection, di ba? Pananalangin, pangungumpisal, pagsisimba, pangungumunyon, tsaka maging mabait ka sa kapwa. Okay? Hindi ka tatablan. Pag tinablan ka, baka kasi kung ano ginagawa mo. Now, tapusin na natin.
Hindi na ako aabot ng 12. Sino makakampi? Kailangan malaman nyo ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus, so powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother, Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niyo yan. Kita nyo nga yung drawing ni Amarsolo. Parang yan lang yata yung ni Mary na merong talagang diablo sa ilalim. No? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ng lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next, alam niyo po, sa ating buhay bilang Kristiyano, Katoliko, meron tayo mga tinatakbuhan na santo sa isang partikular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Cobrador. Labrador. Cobrador tuloy. Tama, no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. Sino? Antonio de Praga. De Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course, ang aming parokya. Di ba, no? Sa bawat pangangailangan, may partikular na santo. At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Cassia. Okay? Si Santa Rita de Cassia, manalangin kayo sa kanya kapag yung damit hindi na kasya. At yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, hindi ko alam kung alam nila Manjo ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obese. Mga sobrang taba. San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. So, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint, you can ask anything, everything. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito, sa santong ito, kahit ano, pwede mong hilingin. And that is Saint Joseph. Okay? Kahit ano. And I'm proud to tell you, I am a spoiled brat to Saint Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mamang ito, binigay. Kaya tinatakbuhan ko yan kapag mayroong exorcism. The terror of demons. Okay? Of course, Saint Michael. Sa exorcism to, liberation. Kabisado niyo St. Michael prayer? Okay, good. Sure? Tagalog, Latin, English? Okay. Alam niyo, St. Michael, madalas kong gamitin to Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag I am caught in traffic,
at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to Saint Michael. At alam nyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. Mali. Alam nyo, may nangyari ng ganun eh. Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ko yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako doon sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, natatraffic ako eh. Tsaka may aberya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam niyo kung bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko. Si Rock nandun. Ako umalis. Sabi ko, Pards, nandiyan ka. Dito usapan natin ah. Sabi ko, ginulo na naman tayo ka ako. No? So, bumalik ako. Doon na nagka-aberya. But with the help of Saint Michael, makaraos naman. Sino pa? Kilala niyo yan. Lakas niyan. Sino pa? Siyempre. Huwag niyo kakalimutan yan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa. Gemma Galgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo. Matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang Hindi ko naman kailangan sabihin ng buhay nila eh. Catherine of Siena. Lalo na ito, Teresa of Avila. Anthony of the Desert. Parokya sa Town and Country. Bago, kay Father Roy Crucero. San Antonio Abad. Siya yun. Ito, favorite ko. Of course. Benedictine medal. Sino may suot? Good. Lulukin nyo. At sabihin nyo, Darna. Saint Benedict malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Eto. Guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. Kung sino pa man yan. They are more than willing to help us than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yun para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maaring hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo na may debosyon sa kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yun na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amorth, exorcist ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si Saint Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si Saint Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya, Gabriel. Get the point? So if you are praying to Saint Therese of the Child Jesus, if you are praying to Saint Anthony of Padua, if you are praying to Saint Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion because there are your warriors for spiritual warfare. Diba may iba kayong mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Matindi rin yan. Okay? Kaya huwag niyo ititigil ang pananalangin sa kanila. Sino pa ho santo nyo? Santa Mesa. Patampaan nun. Mga bata, Santa Claus. Sino pa? Meron pa ba? Wala na. Number 5, and finally, ay salamat, natapos din. Woo! Paano tayo mananalo? Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinicturean nyo na? Paulitin nyo yung picture. Wrong. Mali yan. Hindi totoo na wag mong galawin ng dyablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo.
If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon. And this will make you happy. After this, you are all targets of the devil. Yes. Be proud. Be proud. Sapagkat ang ginagambala ng diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka pa tatargetin? Sa kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Ngayon, natuto ka pa. Lumaban ka. Fight for the people at home. Ikaw yung umatende, pasensya ka. In-invite ako pasensya kayo. Handa na kayong lumaban. Tama? So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield Ano? Simple lang, di ba? Dasal, kumpisal, mabuting asal, misa, komunyon. Shield nyo yun. Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, bebless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S, soul. Ito po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan, ha? Wag magdadagdag ng kung ano pa man. Wala ritong bawang tsaka buntot page, ha? Mga kasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood ninyo ng shake, rattle, and roll yan. Exercise plus salt. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners. Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw binabangungot minsan, kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi yung panaginip mo, 3 kilo, kainin mo. Hindi naman. Kurot lang. Kain. Dasal. Saint Michael, kay Maria, Angel of God. Yan ang mga dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. Salt. It should be exorcised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Preferably, tubig na naiinom. Exorcise blessed. How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukin mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yon. Yeah. May magpapabless ng water? Okay. Water. Next. Oil. Exercise blessed oil. Okay? Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto. Noon ng mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay ninyo. Lagyan nyo yung bahay nyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag-i-impake na ang biyanan mo. Hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. Buti na lang, wala akong biyanan. Okay, yun ang oil, ha? Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon nito, ha? It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at tubig na nasa isang cloth.
the skin of Saint Anthony of Padua, part of the body of Saint Gemma Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of Saint Michael where he appeared. So, ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayong mag-alala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yon. Hindi. D. Ito yung sinasabi ko po, na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahe ng mga banal sa tahanan. Imahe ng mga anghel. 3 lang na pangalan. Imahe ng Mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Jesus sa bahay niyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Niño, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga Santo Niño ha, na mga counterfeit. Ibig sabihin, pati po yung mga Santo Niño, pinapakialaman ng diablo yan. Alam niyo po yung Santo Niño de la Suerte? Yung paanan na Santo Niño, may mga pera. Superstitious yun, huwag ganun. Mas safe po kung titingnan niyo po yung Santo Niño na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito po ang mga ilan sa pinapayagan ng simbahan lang. Of course, candles. Exorcise blessed candles. Incense. Hindi po yung pang-inchik ha. Alam niyo yung mga pula. Hindi yun ha. Superstitious yun. New Age yun. Ito, insenso ng simbahan. Kaya, do you have that? Nakita niyo yung likod, may mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusuot niyan. Yan, 2 medalya na pinapayagan ng simbahan, ha? Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, syempre. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman kung kayo Katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryuhan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Di ba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang, sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong gumagahama namin. Do you have Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? Malikabok? Yes daw. Sabi ko na, hindi binabasa eh. 2 lang naman ho ang Bible eh. Malikabok para sa Katoliko at amoy kilikili para sa born again. Sila, kinakaipit dito yan eh. Sa atin, malikabok. Bell. Ako po, mula nung nag-i-exorcist 10 years ago, tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exorcised blessed bell. Di ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi, hindi lang ito pangtawag ng tao, pangtaboy din to ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tunog na bell, naaasiwa ka, mag-isip-isip ka. Tumutunog ba bell dito?
Yung mga malapit dito, baka nasabi, lakas naman ng bell na yun. Eh, tingnan mo, baka diablo ka. And of course, the crucifix. Wag na wag mawawala sana sa tahanan ng isang Katoliko, Kristiyano, ang crucifix. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa tuwing makikita mo ang crucifix, ito sana'y magpaalala ng iyong halaga. That is your tag price. What do you mean, Father? Di ba yung mga items sa grocery, may tag price yan eh. Ito ang kanyang halaga. Pero ikaw, yung banal na krus, ganyan kakahalaga. Sapagkat isang Diyos ang namatay para sa iyo. That's how precious you are. No? You get that? And so, the mission of every exorcism ministry is only one thing. Ano? Sumikat yung exorcist? Hindi. Ano? Na yung na-possess ay sabihin nating o na-oppress, na-infest, for a time, pumunta lang doon para siya gumaling pansamantala? Hindi. The mission is this, to lead the victim back to God. Not to draw the person to the exorcist, but to lead that person back to God. Kasi, kaya na-afflict, kaya na-infest, kaya na-oppress, kaya na-obsess, kaya na-possess, kasi nawalay ang landas niya sa Diyos. Kailangan bumalik. At yan ang pakay ng exorcism ministry. Amen? And that in all things, God may be glorified. Palakpakan natin ang Panginoon.